Blessed day sa inyong lahat mga kapatid. Welcome muli sa ating social media busulay na Salmot. Salita ngayon po ay araw ng Biyernes, June 13, 2025. Sa araw na ito, ipagdiriwang ng simbahan ang memorial o kapistahan ni Saint Anthony de Padua. Hingin natin sa Panginoon ang kanyang panalangin na naway tulungan tayo sa ating pangaraw-araw na paglalakbay sa buhay tungo sa paglago ng ating panampalataya bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo sa Mateo chapter 5 verses 27 to 32. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your eyes causes you to sin, tear it out and throw it away." Mga kapatid, kung inyo naalala sa ating Ebanghelyo kahapon, sabi ni Kristo na kailangan ang inyong kabanalan ay maging higit pa sa kabanalan ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Ibig sabihin, hinihigit ang kabanalan sa magitan ng pagsunod ng mga kautusan. Datapwat, naipapahig natin ang diwa nito, no? Yung bunga ng pagsunod ng kautusan na kung saan naroroon ang pag-usbong ng ating kabutihan, ng pagbabago ng ating sarili. Hindi gawin nating pinaka-cover, no? Yung pantakip na parang pag isunod na ito, nagiging maganda o nagiging pogi tayo. Hindi ganon. Datapwat ang kabutihan, ang kabanalan ay naipapahayag natin sa ating pamumuhay araw-araw. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Kristo, katulad ng isang napakahalaga na naroroon sa kautusan, you shall not commit adultery. Yung pagsunod ng kautusan nito ay hindi lamang sapagkat ikaw ay hindi nakipagkaroon ng relasyon, no, sa iba, no, kundi saan nga ba ito nagmumula, no? Yung pagkakaroon ng ganung kasalanan. Nagmumula 'yon sa pagkakaroon ah, ng isip na hindi maganda, no, sa ating nakikita. Kaya doon pa lang ay kailangan na natin tigilan ang ating sarili. Kailangan natin putulin ang mga bagay na magdadala sa atin na kapahamakan ng ating sarili bilang mga alagad ng Panginoon. Ano nga ba yung maginiging ugat? Bakit nagagawa ka na mga ganon? Kaya dapat doon pa lang ay binibigyan natin ng pansin upang sa gayon ay hindi tayo nahigit na magkasala. Kaya sana mga kapatid sa buhay natin ay ganun ang sikapin natin. Hindi lamang tayo nakatuon ng literal na nakasaad sa kautusan, kundi higit sa lahat ay ingatan natin ano nga ba ang posible na higing dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. Kaya sabi ni Kristo, halimbawa, if your eyes ay nagiging dahilan ng pagkakasala, uh, uh, tear it out, no? Throw it away. It is better for you to lose one eye for your members than to have your whole body thrown into Gehenna. No, kung ano yung man nagiging hadlag, ay kailangan na putulin kaagad, no? Yun yung binibigyan ng mabigat na pansin ng ating Panginoong Hesukristo. So again, blessed bless yung lahat mga kapatid. At naway ay ingatan ko ng Panginoon sa araw na ito at hinihingi ko sa inyo ang inyong panalangin para sa akin sapagkat sa araw na ito ako ay tutungo sa aking bagong misyon sa Papua New Guinea. Kaya naway ang misyon na ito ay maging isang misyon na kung saan ay naroon yung kabukasan ng sarili para sa pag-alay ng buhay upang ipalaganap ang mabuting balita, ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. So again,
A blessed day yung lahat at makakaasa kayo sa aking panalangin para sa inyo. And of course, maraming salamat sa inyong pag-participate sa ating social media Pusulate na Salmut Salita sa magitan inyong pag-subscribe, pag-follow sa YouTube, sa Facebook, at maging sa TikTok. So again, a blessed day at ingat po kayo palagi kasama inyong mga mahal sa buhay.